Anong reaksyon ninyo sa pag-veto ng Pangulo sa ito pa, more than 92 billion sa unprogrammed appropriations? Well, unang-una, Anthony, gusto ko ipaliwanag na meron siyang siyam na items, no? 9 items na na-veto. Pito doon ay nasa original National Expenditure Program. So, sinubmit nila ito sa Kongreso, yung 7 items na yon. Yung 2 items naman ay galing sa executive rin nung kami ay ginagawa namin yung budget. Kaya tingin ko nagkaroon ng change of heart o nagpalit ng isip ang ating executive dito sa mga unprogrammed items. Ang nakikita ko naman dito ay yung pinaka-controversial, yung dahil sa unprogrammed may isang controversial doon na item, ang tawag ay sagip. Dito kinukuha yung pondo sa mga flood control. Wala na yun. Tinanggal ng Senado na yun. 80 billion? No? So, ano yun? Mga 80 billion plus tinanggal ng Senado. Ano ba yung sagip na yan? Ano ba yung sagip? Pero kasing ito hindi masyadong nabibigyan ng focus, no, sa mga usapan. Pero ang program kasi napakadaming items yan eh. May isang controversial items yan na matagal nang nandyan, no? Ang tawag nila ay sagip. At ito ay isang lump sum items na pinagkukuhaan ng iba't ibang ahensya kasama ng DPWH at naging source to ng corruption sa mga huling taon. Yun ang tinanggal naman ng Senado. Kaya ang aking pananaw diyan, importanteng matanggal itong sagip dahil ito talaga ay nagiging kuhaan ng mga ganitong hindi magagandang project. Kaya tinanggal na rin yun. Teka, yung sagip na ito nasa NEP. Nasa NEP, tama? Nasa NEP siya. Nasa NEP siya. Nasa NEP siya. Tapos nung nag-BICAM ay nung nag-SGAB, Senate version, tinanggal niyo na yung yung sagip. Tapos pagdating sa BICAM, binalik. Sa Senado tinanggal. Pagdating sa BICAM, binalik yung sagip. Hindi na kami pumayag ibalik 'yun kasi nga nagiging source of abuse 'yun eh. So, pero bakit binito pa yun ang pinakamahalagang tanggalin. Hindi, what I'm saying, Senator Win, bakit kinailangan pa siyang i-veto ng Pangulo kung tinanggal na ninyo sa Kongreso? Tama, maganda yung tanong mo. Hindi na siya na-veto dahil wala na siya doon. Gusto ko lang ipaliwanag na among the many items, kasi ang daming items yung unprogram eh. Akala nasa isip ng tao ang unprogram ay isang item lang. Napakadaming items yan. Ang original yan, mga around 10 items eh. So, yung pinaka-controversial, tinanggal na ng Senado. Yung mga natitira doon na veto ng ating Pangulo, sa aking pananaw dyan ay mahalaga rin siya pero hindi siya controversial. No? At ang pananaw ko dyan, nagbago ang isip ng executive dahil tingin na nila ay hindi na nila kakailanganin to dahil originally nanggaling to sa kanila eh. No? So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto, hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program items. So, ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program items. In other words, ang Malacanang, ang executive, baka tinamaan din, kumbaga nakaramdam din na ayaw talaga ng tao sa masyadong malaking discretion pagdating po sa unprogrammed appropriations. Kaya kahit sila nag-propose, sila din ang nagtanggal at the end of the day. Pwede ganyan, Anthony. Kaya nung itong budget process na ito, very close ang coordination natin sa executive. Kasi importante na yung mga budget na napapasok o natatanggal ay alam ng executive along the way. Dahil nga, napakahirap naman sa executive na mag-implement kung walang pondo o mahirap mag-implement, may pondo doon na hindi nila alam. Kaya along the way, nagko-coordinate kami. No? Kaya itong pag-veto, para sa akin, medyo nakakapagtaka dahil along the way naman ay coordinated to sa executive.